Sir, yung recommendation doon sa mga diskaya to be state witnesses, ano po ba yun? Nakikita niyo bang parang napakaaga naman, minadali, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa masyado po bang Iwasan naging ko na maaga? lang mag-judge kung ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra pa talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba sir tingin nyo? Maniligaw lang din dun sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Maganda usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawang investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo, ba? Nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila? Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before NIMFA, so marami nagsasabi, di ba, nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ng Secretary Dizon, this is even worse than the Napolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At nai-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, NIMFA, and then Amor, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Ko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide ito? Sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Now, sabi ko nga, di ba, res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee na pinadalan. Sir, kasi dun sa mga pag-uusap
pag-usap nyo ni Secretary Dizon, ano pong, parang anong Wala, direction niya ang comment niya lang, loko to ah. Kasi tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. To his face. Magkaharap sila eh. Tapos ang pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya. Loko to, sabi niya. Ewan ko kung nung susunod na aksyon doon sa loko to. Ewan ko. Ang dami niya naasikaso. Kaya hindi rin natin masisi yung mama na baka may nakakaligtaan. Pero maalala niya sigurado. And sir, di ba to parang... Remember, pinag-sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bitbit niya doon. No? And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa doon, naging tao ko sa PNP. Yung dating OTS, si General Bistar. I know him na talagang, ano yan, all the way yan, and I can vouch for his integrity. Unless proven otherwise when he's already in the DPWH. But yung kanyang career, nasundan ko yon hanggang sa mag-general siya, talagang iba yung ano niya. Para si Mayor Magalong yan. Sir, hindi ba pwedeng parang mag-branch out tong issue na to DBM kasi insertions ng budget yung... Tatanungin ko rin si Secretary Mena. Kung, kasi sila yung nagre-release ng pondo sa ahensya, di ba? Para lang maging formal, maging on record na yung 355 or part of it na-release niya. Kasi part ng ano yun eh. I think part ng for issuance of SARO. No? Ang huli naming tingin, parang part yun ng 142 billion na na-insert ng Senate do sa BICAM. So, hindi ito validated for further validation. Initial examination would suggest that na yung 355 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM. Okay. Anyway, before Amor, sir, do you receive the same information na yung the office ni Cabral madalas may mga bisitang politiko? Wala akong ganong information kasi hindi ako nakakadalaw sa office niya. Amor. Hello po, Sen. Dito po. Sorry, ang liit ko. Tumayo ka na kaya? Kaya Uy, grabe naman, sir. Yan ang mahirap pagka yung maliit nasa likod. Kaya nga, sir, hindi ako nakapag-reserve. Anyway, Sen, to clarify po, ipapatawag po ba sina Secretary Bonoan, even Maglangke and Bernardo sa susunod na hearing? Because although you said na wala silang direct link, ay may possible conflict of interest. Not this Thursday, probably next hearing or hearings. Ano. Why, sir? Bakit po? Ay, may mga dapat pang... Kasi kung papatawag mo at hindi naman maasikaso, sayang din yung oras ng mga tao eh. Kaya nga, sasalain muna namin, hindi lahat ng top 50 na nabanggit na Pangulo, laging naandyan eh. No, hindi naman lahat ng kailangan sa DBM, kailangan present sila dyan. So, i-calibrate natin para maayos lang yung salansan ng tanungan, pati yung salansan ng mga resource persons. Sir, balikan ko lang po yung yung sinabi niyo po na na-confirm po ninyo yung 355 million pesos na budget insertions. Does that mean kahit papano ay credible yung information na inilabas ni Bryce Hernandez? That would add to the credibility. Kasi exact yung amount. Nung chinek namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. Yun na insert. Ang next na lang po na iperperso talaga ay sino yung sino yung proponent nun? Yun ang bigger challenge because walang record. Walang record kung sino yung... Kaya nga, lagi kong, di ba, doon sa interpellation ko doon sa Senate Concurrent Resolution, kulang yung transparency. Kailangan malaman natin sino ba yung naka-record din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Kung ikaw ang nag-insert dyan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung inamend mo, tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kaming participation
sa implementation, pero meron As kaming proponent. oversight function, yung Senado, yung Kongreso. Sorry, sir. Last na po on my end. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible for the proponent to just get away with it? Possible. Wala kang record eh. Kaya nga, moving forward, kailangan maging transparent all the way, every step of the way, from the NEP, yung NEP taken care of. Kasi sinabi na ni Secretary Pangandaman noong DBCC hearing na meron na silang hub, transparency hub, pero hanggang NEP lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa, kung pwede hanggang implementation, na merong participation, at least sa monitoring, yung public. Di ba? Sabi niya meron yon, and the public can even upload photos. Kung sa tingin nila, hindi na updated yung photo na in-upload ng agency na nag-implement, pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa 2026 budget, gagawin niyo, sir, para clear na kung sino yung proponent. Kaya nga, pinapa-apuro ko nga, kasi ang timeline nila is 3 years. Ang sabi ko, baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027, open na lahat. Wala nang room for ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantay ng public. Ginawa namin yun sa Yolanda eh. Meron kaming yung naggawa kami, ginasusan ito ng UNDP at saka ng I think World Bank. Malaki yung gastos, yung empathy, transparency hub, yung why doon Yolanda eh. Ipinamana namin to, iniwanan namin ito sa NEDA at that time. Na kung pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs sa Yolanda Corridor. Nung binaba namin yung sa NEDA, gamitin nyo ito para buong Pilipinas, lahat ng infrastructure projects, livelihood, mahagip nyo, ito na yung hub, ito na yung lahat ng datos, pwede nyo ipasok dyan. Unfortunately, mukhang hindi na-sustain. Ewan ko kung nasaan na yun ngayon. Sayang yung perang ginastos ng United Nations Development Program and other mga international agencies. JICA yata nag-contribute din doon. Walang gastos ang gobyerno nga ron eh. Naiput up namin eh. Hindi naman dinamit, sayang. Okay, Ian, and then Raymond. Ian, hindi. Ian ba? Nympha muna. Sir, paklarify. Pwede ba akong tumakas pwede na ako umuwi? mga 11:20, 11:30. Kasi sige, meron sir. akong 12 o'clock. Sige, sir. Sir, paklarify. Familiar yung pwede na ako umuwi. Oo nga, sir. Di ba? Iniiwan naman na ako bigla dito. Hindi makarelate yung mga bata. Sige. Sir, paklarify lang po, yung 355 million, o yung nakita ninyong insertion, buo na 355. Yun ang sir? inalam namin. Pero it's either yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then, kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito That's si for Senator po? 2025. Opo. Si Gaaya ng 2025. So, kailan po yung pangangailangan, sir, na tawagin Nagkaroon ng award May 2025. And then, so, kailan po yung pangangailangan na imbitahin si Senator Grace po para tanungin kung sinong nag-insert? Pag-uusapan namin ni Senate President at kung pwede mapakiusapan si Senator Grace po na mag-attend as a resource person, then gagawin namin. Pero how would she be treated, sir? As a former colleague, I think she also deserves the courtesy being a former colleague here in the Senate. Wala pa pong... Hindi naman para i-contempt at para ipakulong. Hindi maabot ko. Wag naman. Pero wala pa po kayong prior na pag-uusap or... Wala pa. Kasi kahapon lang namin na-discover yung 355 na wala sa NEP, wala sa House version. And then, sir, how about former Secretary Bonoan? Ano po yung kanyang pananagutan dito? Kasi nakita niyo po, sabi niyo nga, kung i-connecta yung dots. But at the very least, kailangan mag-explain siya. No? Na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontratista. No? Bakit nagkamal na napakaraming kontrata at sa Bulacan pa lamang, flood control pa lamang, 2.195 billion na. Pero, yun, hindi niya yun dinisclosure eh. So, may nakikita ba kayong intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang, kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos.
alam ko namang hindi isolated case yun. Di ba sabi ko nga, isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case, yung tama yung pagka-implementa. Naghahanap ako noon. Plano ko nga mag-offer ng 1-month pension eh. Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko hindi ko sigurado kasi sayang din yun eh. Oh, 190,000 din yun eh. Pero willing akong isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project na somewhere, lying somewhere. Sa ngayon, wala akong makita. Parang kaya yung isolated case, hindi yung isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung perfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, sige, automatic, bibigay ko ng 190.